What's up mga bangers for today's video, samahan nyo ako gumawa ng cake, chocolate cake. So dahil anniversary namin ni Mikia, gagawa tayo ng chocolate cake para sa aming anniversary. Kaya panoorin nyo ito mula umpisa hanggang dulo. Watch this. Hey, what's up mga kapartners? For today's video, samahan nyo ako na gumawa ng anniversary cake namin ni Mikia. So, ngayon ay 16 years na kaming magkakilala ni Mikia. 15 years na kaming magjowa, hindi magpartner. And then 14 years na kaming magkasama sa iisang bubong. Tagal-tagal na rin. So, syempre, story time, tara, kwentuhan tayo. So, ayun na nga guys. Nag-start kami nagkahilala ni Mikia sa isang, Tapsi House. Kumbaga, doon kami nagtatrabaho. Ako yung unang doon, trabaho. Then, nag-apply lang din siya. Parang bago-bago. Pero, lang din yun, parang bagong bukas. Pagkatapos, parang siguro 2 days, 3 days, tapos nag-apply siya. Tapos yun. Doon kami start na nagkahilala. Pero una, hindi ko siya napapansin kasi nga masyadong, yung looks niya, parang bata siya, 'di ba? Kumbaga, parang feeling ko nene gano'n. Hanggang sa one time napapansin ko na ang dami pumupunta sa aming lalaki sa pwesto namin, sa Topsy house namin. Kumbaga, nanliligaw, humihingi ng number, gano'n. Kumbaga yung lahat ng nasa kaharap ng resto namin, lahat yun nanliligaw sa kanya yung mga lalaki do'n. May Mr. Donut pa nga eh, tas dalawa yung crew do'n, dalawa nanliligaw sa kanya. Tapos, kumbaga, meron din kami kahilera, kapatid naman ng kumpare ko, type din siya. Kaya marami talagang nanliligaw. Tapos karamihan din ang kumakain sa amin, type din siya. Kumbaga meron din kaming customer, 'di ba, na isang wild truck. Tapos yung mga nakasakay dun siguro mga 6, 7 kalalakihan. Tapos crush din siya. Tapos yung pinaka parang manager nila, yun yung talagang malakas yung kay Mikya, tama. Yan, pero mga nasa 40s na din yun. Hindi nga yun kumakain sa dining area namin eh. Kasi may, kami parang, sa cashier area namin, meron kaming parang bar style siya. Pwede ka doon kumain. Yung manager nila doon kumakain talaga. Nakatapat talaga sa kay Mikya. So, yun. Hanggang sa, yun na nga, napansin ko na ang dami nanliligaw dito, 'di ba? Bata-bata pa naman ng itsura. Hindi naman siya yung parang, alam mo yung parang dalagitang-dalagita, ganyan. Kasi hindi pa nga ako, nun eh, parang hindi ko naman siya masyadong napapansin. Hanggang sa pumunta yung kumpare ko, tapos na ipagkwentuhan, yun nga, napag-usapan namin siya. Eh, sakto nun, nasa dining siya, nagpupunas ng mga table. Pagkatapos, napatingin ako sa kanya habang pinag-uusapan namin siya. Tapos habang kinukwento siya ng kumpare ko, ng tropa ko, nakatingin ako sa kanya, pinagmamasdan ko siya. Hanggang sa yun, nakita ko na, maganda naman pala to. Maganda yung ngiti niya. Diba, ang ganda ng ngiti ni Mikia. So yun, hanggang sa yun na, naging interesado na ako sa kanya, kilalanin siya. Hanggang sa nagkwentuhan kami at marami rin akong natutunan at nalaman sa kanya. 'Di ba? Marami akong tanong. Matanong kasi ako sa isang tao. Kumbaga ako yung tahimik na tao pero pag gusto kitang kilalanin, marami akong question. 'Di ba? Kasi siyempre marami kang naririnig, maraming usap-usap. Mas maganda na itanong mo mismo sa taong kinukwento ng ibang tao sa'yo tapos ikilalanin mo siya compare sa naririnig mo lang, nakikinig ka lang sa kwento ng iba. Yung mismong tao na yung kilalanin mo, 'di ba? So yun, hanggang sa kinilala ko siya, tinanong ko siya na, may jowa ka ba? 'Di ba? Ilang taong ka na? About sa family niya. Tapos hanggang sa lumalalim ng lumalalim, 'di ba? Hanggang sa dumating yung time na tinanong ko din siya na, nangarap ka bang magkapamilya? Gusto mo bang maging nanay?
'Di ba? Gusto mo bang magkaroon ng anak or maraming anak? Tapos yun, narinig ko sa kanya sabi niya hindi. Never niya pinangarap na maging nanay at ayaw niya maging nanay at ayaw niya magkaroon ng anak. So yun guys alam niyo na, hindi pa kami nun. Hindi pa kami, sinabi niya na ayaw niya talagang magkaroon ng anak. 'Di ba? Hindi dahil sa akin kasi minsan may naririnig ako, 'di ba, sa mga comment section na sinasagot niya. 'Pag nagtatanong, kaya pala ayaw mag-anak, 'di ba? So, ever since yun na yung pangarap niya, hindi siya maging nanay. Kaya sabi ko, okay, sige. Kasi si Mikia, marami siyang pangarap, 'di ba? Bago pumasok sa buhay niya, marami siyang pangarap. Kaya siyempre, kung ano yung pangarap niya, hayaan natin na tuparin yun. Kasi iba yung magiging pangarap namin kapag kami ng dalawa at kahit kami ng dalawa magkasama, iba pa rin yung pangarap niya kapag siya na, yung siya lang, 'di ba? Kumbaga may individual kaming pangarap sa bawat isa na kahit kami na, kailangan tuparin pa rin namin yun, 'di ba? So, hanggang yun na nga, to make story short, naging kami na nga. At syempre guys, syempre maraming kalalakihan ang hindi matanggap. 'Di ba? Nagkagulo ang madlang people. Syempre hindi lang naman 10 yung nanliligaw sa kanya, napakarami. Tapos syempre yung resto namin or yung Topsy house namin, glass yun. Araw-araw, kada kilos mo makikita ng mga tao dun, 'di ba? Tapos yung mga nanliligaw sa kanya dun sa may commercial area na may mga businesses din ng mga nanliligaw sa kanya, talagang todo talagang daming nadismaya, 'di ba? Pero siyempre, si Mikia naman yung pumili sa akin, hindi naman sila or sino man, 'di ba? Hanggang sa yun, nag-decide kami na, 'di ba, magsama na together tapos pumunta kami ng Baguio, dito kami nagsimula at dito siya nagtrabaho. Siyempre marami ka pa ring maririnig, 'di ba? Pumatol lang sa yan kasi may pera ka. Kapag dating ng araw, mangarap din niya maging nanay, iiwan ka din yan. Ganun yung mga sasabihin ng tao. So, syempre, sabi ko, hindi totoo yan. May pera ako, wala. Mag-stay sa akin yan. Kaya yun, tinry ko na 3 years di ako nagtrabaho. Nakwento ko na rin to siguro sa ibang vlog. 3 years akong hindi nagtrabaho. Para tignan ko kung talagang, di ba, alam ko, malaman ko kung talagang mag-stay siya. Hanggang sa, yun na, 3 taon mahigit, wala akong work, siya lang yung pero inaasikaso ko siya, sundo lahat ng mga pangangailangan niya. 'Di ba? Kahit meron naman akong allowance na nakukuha pero hindi ko siya binibigyan, talagang pinoprovide niya yung sarili niya. Pero hindi siya sa akin umasa. 'Di ba? Hanggang ngayon, na ilang taon na kami, 'di ba? Ganun pa rin, walang nagbago sa pagsasama. 'Di ba? Kahit maraming naninira, maraming nanliligaw pa rin. Maraming nagtatanong, maraming nagko-question. Pero nanatili pa rin kami sa isa't isa. Lumaban pa rin kami sa isa't isa. Yung love kasi namin stable Kahit anong mangyari, hindi nababawasan. Kasi yung tiwala namin sa bawat isa, andun intact. Binigyan namin yung bawat isa ng assurance, 'di ba? Na kami lang yung paniniwalaan namin yung bawat isa lang. Hindi namin pakikinggan yung sinasabi ng ibang tao. Siguro yun, kaya kami nagtagal kasi magaling kami mag-usap. Mas pinag-uusapan namin yung bawat isa kung kamustahan, yung relasyon kung kamusta na, ano na yung status, kung ano na yung kailangan pang ayusin, ganun. At hindi kami nakikinig sa mga sinasabi ng ibang tao. Kaya kami nagkasundo siguro kasi nga wala kaming pakialam sa buhay ng iba. Nakapokus kami kung ano yung buhay namin dalawa. Hindi namin tinitignan kung ano yung meron sa labas. Mas tinitignan namin yung lalakaran namin. Yung kalsada namin, dun lang kami nakapokus. Hindi katulad sa iba, di ba, na pag may naririnig, mas papainggan nila yung iba. Yun yung sisira ng relasyon Yun yung sisira talaga ng pagsasama nyo. Kami talagang bawat isa lang namin yung pinakikinggan namin. Walang iba. Di ba? Kaya nga kahit yung mga ibang mga pinsan ko nagtatanong na, bakit ang tagal nyo na, no? Ang dami, nakapalit na sila ng ilang jowa Tapos ako, pag nakikita nila sa mga occasion, reunion, kami pa rin yung magkasama. Kaya para talagang humahanga sila sa relasyon na meron kaming dalawa. Kailangan lang kasi, yung walang iwanan. Kailangan kasi hatakan pataas. Di ba?
'pag minsan weak yung isa, kailangan hatakin mo siya. Kumbaga kailangan huwag kayong makinig sa sasabihin ng iba. Mag-focus lang kayo sa sarili ninyo. Yun kami at number one nga yun ngayon, wala kaming pakialam sa sasabihin ng iba. Hindi kami naka-focus dun. Mas naka-focus kami kung ano yung meron kami sa aming dalawa at kung ano yung kailangan pa namin pagbutihin at kailangan namin ayusin sa aming dalawa. Yun lang. Kaya 'di ba yung iba sasabihin niyo minsan pero mas si Mickey, mas parang mas dedma kaysa sa akin 'yan. Kumbaga wala kayong mapapala kay Mickey. Hindi siya kumbaga sa tagal ng pagsasama namin, siyempre tao siya, nagagalit. Pero hindi siya nagtatanim ng galit. Kumbaga siyempre makaramdam kang galit, minuto lang, segundo, wala na sa kanya yun. 'Di ba? Okay na. Hindi kagaya sa iba. 'Di ba na talagang itatanim niya. Siguro kaya ganyan din siya, 'di ba? Napakaganda ng aura, mukhang bata, 'di ba? Lahat walang kumbaga wala siyang sinasayang sa buhay niya, lahat positibo, walang negatibo. Ganon din kami sa mga bagay. Kumbaga mas manhid yun sa akin. Minsan tatanungin ko, nasasaktan ka ba? Di ba? Naaapektuhan ka ba? Di ba? Bakit ganyan? Ganon, di ba? Parang wala lang sa'yo. Mga ganyan yung tinatanong ko. Kasi talagang as in dedma siya, na-focus siya kung ano meron siya. Di ba? Wala kang mapapala sa kanya. Kahit magpapansin ka dyan. Kung wala kang kwenta, wala ka sa kanyang kumbaga wala kang oras or wala siyang panahon para sa'yo. Kasi kami guys, kung ayaw nyo sa amin, hindi namin kayo aayawan. Di ba yung iba sabihin, if you hate me, I hate you too. Di ba? Kung ayaw nyo sa amin, ayaw din namin sa inyo. Hindi kami ganun. Kung ayaw nyo sa amin, okay lang. Hindi naman lahat ng tao mapiplease namin eh. Hindi naman lahat ng tao gugustuhin kami. Pero, kahit ayaw nyo sa amin, hindi namin kayo aayawan. Kasi, iintindihin pa rin namin kung bakit, alam niyo yung bakit, ba't kami ayaw nito? Siguro may rason, di ba? Iintindihan na lang namin kayo. Kaysa magalit kami sa inyo, kasi galit din kayo sa amin, hindi kami ganun. Kumbaga, hindi namin kayo paglalaanan ng oras. Move on kami sa buhay na kung anong meron kami. Kaya siguro, nag-stay kami hanggang ngayon sa buhay namin na masaya, 'di ba? Yung love namin mula nung nagkakilala kami hanggang ngayon hindi nabawasan at mas talaga pang umaapaw pa. Yan. Kaya yun guys, na-share ko lang ang kwentuhan lang po mula paano kami nag-start at bakit kami hanggang ngayon nag-stay pa rin kahit sa mga negatibong naririnig namin sa labas. Yung mga iba, mga bastos yung sinasabi, di ba? Malalaswa yung sinasabi. Pero wala kaming pakialam kasi hindi naman sila yung nagpapakain sa amin. Hindi sila yung nagbibigay sa amin ng magandang buhay. Doon kami nakapokus kung saan kami papunta. Kung saan kami aangat. Hindi kami nakapokus sa mga taong, di ba, yung mga walang sense, walang kwenta na wala namang ambag sa buhay namin. Kaya siguro nandito din kami at maayos at maganda yung buhay namin. Malulusog at malalakas yung pamilya namin. At wala kaming problema sa buhay. Diba? Ang problema lang namin bills. Bills, bikinimin. Yan, diba? Kumbaga, yung pagdadasal araw-araw, yan yung nakakatulong sa amin, diba? Kaya, yan lang, nakwento ko lang, di ba? Sana sa mga relasyon nyo, maging ganun din, di ba? Lahat tayo maging masaya sa relasyon na meron tayo or papasuing relasyon. Maging masaya lang yung lahat. Kasi ang sarap magmahal. Ang sarap magmahal, lalo na kung alam mo na kahit wala ka sa tabi niya, ikaw pa rin yung pipiliin niya. Yung kahit minsan umalis siya, alam mo sa'yo at sa'yo pa rin siya babalik. Hindi mo na kailangan bantayan. Kasi guys, alam nyo yung isang tao, kahit itali nyo yan, kung malandi yan, diba? Makakataas yan, makakalandi yan, diba? Ganun lang yun. Kumbaga, hindi natin kailangan sakalin or itali yung isang tao. Kasi hindi natin yung pagmamayari. Bigyan natin sila ng kalayaan. Kasi kung malandi yung tao, diba? Kung talagang babaero, lalakero yan, kahit tago mo pa sa baul yan,
'Di ba? Makakataas yan, makakababae yan, makakalalaki yan, ganun lang yun. 'Di ba? Kaya kailangan guys, ano lang tayo, kumbaga sa isang relasyon, hayaan natin maging maluwag. 'Di ba? Kumbaga yung nakakasal kasi minsan yan yung talagang pipiglas yung isang tao para makawala. Kasi magbigay lang tayo ng tiwala. Kasi number one, kung gagawa yan ng kalokohan, hindi naman ikaw yung maapektuhan eh. Siya rin naman yung kawawa pagdating ng ano, 'di ba? Kaya ganun lang, 'di ba? Hayaan lang natin na mangarap yung partner natin, kaya ang asawa natin, 'di ba? Hayaan natin sila kung ano yung pangarap na meron sila nung wala pa tayo na ipagpatuloy nila. Tapos pagpatuloy nyo din kung ano man yung pangarap na binubuo nyo bilang mag-partner. Ganun lang, 'di ba? Para masaya ang lahat. Yun. Yun na yung maganda sa relasyon namin ni Mikya. Yung hindi namin kailangan magbantayan sa bawat isa. Kasi alam namin kung saan kami lulugar. Alam namin yung respeto sa bawat isa. Yung boundaries, alam namin yan. So yun, ayan yung cake, gawa na. At happy anniversary sa'yo, Yabski. Diba? Happy anniversary ba? Diba? Sana mas lalo pang tumibay at tumibay pa. Para maging inspirasyon, hindi lang para sa atin, pati sa lahat ng tao na gustong magmahal at magtiwala sa pagmamahal. Yan na. Yan na guys. So, yan na yung ating cake. At syempre, kung naarating ka sa dulo nito, congratulations. Kasi certified marites ka. Hindi, charot lang. Biro lang mga paps. Yan. Kung narating ka sa video na to, sa dulo ng video na to, thank you very much. Maraming salamat. At syempre, huwag niyo kalimutan na mag-like, share, and comment guys. At sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na kayo. At huwag niyo kakalimutan na i-click ang notification bell button para laging update sa mga video ina-upload namin guys. At hanggang sa susunod na vlog guys, abangan niyo yung date namin guys ni Mikya. Abangan niyo yung date namin guys. Napaka-simple ng date na napili ni Mikya guys. At napaka-cheap din guys. Spaghetti girl yan eh, di ba? Kung napanood yung mga dati kong video, yung dinate ko nung unang-unang date yan. Sa Jollibee nagpapunta. Di ba? Yung nag-ipon ka pagkatapos Jollibee lang pala yung gusto eh. No? Ito naman date namin. Abangan ninyo. Ang cheap din ng napili niya. Kaya guys, panoorin niyo yun. Malapit na namin yan i-ere siguro next week. Kaya hanggang sa susunod na video guys, Tikiman time. Napakasarap talaga ng chiffon cake with chocolate ganache. Kaya yun guys, bye-bye. At like and subscribe and click the notification bell button. At hanggang sa susunod na video guys, bye-bye. At ingat kayo palagi.